Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pabagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Maria. Tatak safety with a humble heart. Hello at mapagpalang araw sa lahat, at nandito na naman tayo sa ating muting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube. At sa araw na ito o sa video na ito ay dadalhin ko po kayo sa isang snowstorm at sa isang farm para po ma-confirm natin ang matagal na natin pinag-uusapan. Ito po'y tungkol sa mga kasamahan natin, mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya na nagsasabi na hindi po pwedeng isilang ang ating mahal na Panginoon sa December 25 dahil po malamig at makapal ang snow sa Bethlehem at hindi po pwede na mayroong mga shepherds at mga sheep. So sa pagkakataon na ito, dahil po matindi ang snow, naka-forecast po ng 8 to 12 inches, pupuntahan po natin yung farm. Malapit lang sa amin, mga 20 minutes drive. At titingnan natin, ang farm na yan po ay may mga tupa. Mayroon akong kinuhang mga litrato last year. At ilalagay ko rin sa video na ito. Pero ngayon po, ay video ang kukunin ko. So, samahan niyo po ako. Pupunta tayo doon. At tingnan nga natin kung kaya nga ng tupa ang ganito kalamig at ganito katindi ang snowstorm o ang bagyo ng snow. Hello po, mapagpalang araw at nandito tayo ngayon sa Chicago at nag-start na pong storm. Madaling araw ngayon, alas 4:30 na madaling araw, araw ng Biyernes po. Makikita po natin ngayon at baka mag-update tayo mamaya at papunta tayo ng Lambs Farm. Hindi pa naman masyado makapal. Kung titingnan natin is siguro mga puti ito dito sa kanila. Hindi pa makapal, siguro mga quarter per over inch pa lang yung snow na accumulated. So, tingnan natin mamaya kung saan tayo makakarating. Baka makapunta tayo ng farm at i-confirm natin nga kung ang mga tupa ay lumalabas kahit mayroong snowstorm. Ito po si Rex from Chicago. Hanggang sa muli po at God bless sa lahat. Ayan po ang malinis ng ibang kalsada dahil po nakalagay na sila ng asin. Pero kanina dun sa amin sa looban ay medyo hindi pa nalinis. Pero ngayon ay i-attack natin yung kalsada palabas ng aming subdivision. At dito po sa stop sign, tayo po ay magra-right turn. Makikita po natin ang wala pa pong mga sasakyan. Masyadong maaga pa. At nakikita natin ngayon ang status ng snowstorm. Ayan po ang palabas na po ito sa ating aming subdivision. At makikita po natin ngayon ang ibang sasakyan at medyo talagang hindi pa masyado ang tama ng snow, pero nag-start na po mga 30 minutes at nag-accumulate na. As
forecasted ang bagyo ngayong snowstorm or winter storm ang tawag nila ngayong araw na ito, Biyernes, ika-12 ng Enero, ay baka aabot hanggang 12 pulgadas po, 12 inches. So hopefully hindi naman, pero tingnan na lang natin mamaya kung hanggang saan ang snow. Kasi medyo mahaba-haba ito, baka more than 24 hours. Okay, mapagpalang oras lahat at umikot po tayo dito sa mall para ipakita po yung preparation ng mall. Makikita natin ang malaking parking lot at makikita natin yung mga equipment nila po na mag-scrape ng snow is ready na kahit ganung madaling araw pa lang. Makikita po natin nandyan yung mga equipment nila at ang mga personnel nila po ay naka-standby na lahat. Tingnan natin yung konti. Ayan po, ayan yung mga loader at yun yung Jessie Penny at dito sa kaliwa po yung mga sasakyan, yan po yung kanilang yung mga personnel na nag-ooperate niyan. So malaki po, medyo malawak yung parking lot ng mall, kaya medyo malalaki rin yung mga equipment nila. So yun po ay ready na nila hanggang mamaya at yan ay gagamitin nila sa paglinis ng mall na ito. At balik tayo sa kalsada, makikita natin po na malinis ng kalsada. Itim na po dahil may asin na yan. Pag nilalagyan po ng asin na tutunaw pa agad yung snow, kaya ready for travel na yung kalsada. Mabilis po ang paggalaw ng kanilang mga equipment dito kasi nga kailangan din ng mga nagdadrive na ito po ay malinis at safe kahit na nagbabagyo. So habang matindi yung bagyo, mamaya pag marami ng sasakyan, hindi na po malilinis yan kasi hindi na sila makakagalaw. Medyo pahina-hina na yung traffic. So magkakanan ako tapos diretso na po ito sa work. So tingnan natin mamaya kung ano pong makukuha natin. Hanggang sa muli po, Rex from Chicago. Maraming salamat. May God keep and bless us all. Hello, mapagpalang oras muli at ito si Rex at from Chicago at ngayon po ay brown out po kami, walang power. So tinignan ko ngayon ang sitwasyon at ganito po ang sitwasyon. So wala kaming power ngayon hanggang 9:30 at ngayon po ay alas 7:30 pa lang, so 2 oras po. Tingnan natin kung pauuwin tayo. So sa mga gustong marinig ang kung ano yung banat ng bagyo, buksan ko ng sandali lang yung pinto. Okay, ganyan po. Ganyan ang sitwasyon sa labas at medyo makapal ng snow. Makikita natin siguro mga between 6 to 8 inches na ngayon ang snow. So, yung nasa halaman po, dahil naman na ano ng hangin, kaya sinabi mo medyo konti lang, makikita mo mga 1 pulgada lang yan ang nasa halaman. So, ganun po, i-update natin kayo kung ano yung nangyayari dito at hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicago. Sa pagkakataon na ito po, ako'y lumabas na sa trabaho, dinismiss kami kasi nga after 2 hours or 2.5 hours, hindi bumalik po yung kuryente. Pinagbuti na lang ng management na pauwi na lang kami para naman hindi naman delikado na makapal pa ang snow at saka kakapal pa ang snow at saka na lang sila mag-decide na pauwi. Anyway, wala naman po kaming production kasi po wala namang kuryente. So, bago po ako dumiretso sa farm, nag-decide na akong diretso ng farm kasi maaga pa naman at medyo malinis ng karsada. So, dumaan muna ako sa isang restaurant o isang fast food at bumili ng kape. At dumaan po ako sa kanilang parking lot. Ito po yung parking lot nila. Tayo ngayon sa Chicago. Friday po, Biyernes, at katatapos lang ng snowstorm.
Ito po ay ika-12 ng Enero 2024 at makikita po natin ang pile ng snow dito at ang naglilinis po na loader. So ganyan karami ang snow at tingnan natin mamaya kung makakapunta tayo doon sa kung saan ay merong tupa at kung totoo ngang nakakalabas ang tupa kahit maraming snow. Hanggang sa muli po, si Rex from Chicago. Na makikita po natin na mataas talaga ang snow, makapal po ang snow at yung pinagtitipon na snow ay talagang mataas na pwede kang mag-sled. At dediretso na ako sa farm. Sa ngayon po ay nandito na ako sa farm at mula rito at titingnan na natin. Ito na yung tinatawag nating the moment of truth. Tingnan nga natin kung ano mangyayari. Hello at mapagpalang oras po sa lahat at nandito tayo ngayon sa isang farm dito sa Vernon Hills or rather sa Mundelein, mga 20 minutes away sa bahay sa Chicago. Ngayon po ay January 12, 2024 at tingnan po natin ang temperature po is 31 degrees Fahrenheit. Punta tayo dito sa isang farm, tingnan nga natin kung totoo pong umiikot nga ang mga tupa kahit po makapal ang snow. Katatapos lang o kalahati pa lang ng pagbabagyo dito at titingnan po natin dito sa farm. At medyo makapal pa po ang snow, 6 to 8 inches po ito. Makita po natin ito po yung lalim ng snow po. At makikita po natin dun sa unahan ay may tupa po. Isang tupa lang yan pero tupa pa rin. Yan po, kitang-kita po natin kahit makapal pong snow, ang tupa po ay nandyan. At hindi po gumagalaw kasi nga ito'y malamig. Ayan po. Ayan po yung tupa at siguro nakita nyo na. So kayo pong bahala ang mag-decide po at ayun, bumalik siya sa kanyang bahay dahil nga matindi na ngayon ng snow. So ito po ay patunay na kahit po may snow, kahit winter, may shepherd pa rin at may sheep. Ito po ang kanilang farm. Hindi ko hindi natin makikita yung pangalan ng so yan po ang patunay na mali po ang turo na dahil nga December hindi po pwedeng maisilang ang ating mahal na Panginoon dahil daw may snow. So wala pong snow ang Jerusalem noong December 25 at kahit po may snow, may shepherd pa rin at may sheep. Hanggang sa muli po, ito si Rex. Again, Enero 12, Biyernes po at meron po kaming snowstorm dito sa Chicago. So hanggang sa muli po, salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating channel na ito. Thank you so much and may God bless and keep us all. Thank you. Okay, magpagpalang oras ulit. Ito po si Rex at ako po'y magkukuha na lang ng last na video ngayon sa sitwasyon natin at white out po yung makikita natin. Yan po ang nangyayari dito sa aming storm ngayon. Medyo talagang matindi po ang storm at kahit po ganyan yung storm, makikita natin na yung mga tupa po ay nasa labas pa kanina. So, hindi po natin gawa-gawa lang ang mga bagay dito. Again,
Ngayon ay January 12, 2024. Dito po sa Mandaline, north ng Chicago. At ito po ay meron kaming snowstorm ngayon. Kalahati pa lang po ang snowstorm ngayon. So, ina-advise na kung mag-kaskasero sa pagmaneho. So, hanggang sa muli po, ito is Rex from Chicago. May God keep and bless us all. Thank you so much. So yun po, kitang-kita po natin na nandun ang tupa po at siya ay lalakad. Lumabas sa kanyang quadra at pumunta doon sa kanyang grazing area. At yung pong grazing area, kahit po snow yan, meron pong damo po sa ilalim yan at hinuhukay po nila yan at yan pong kinakain. So kahit may snow po, ang susunod na mga litrato na ito ay kinuha ko last year na nagkaroon din ng snowstorm. So makikita nyo, it's the same farm. Makikita ninyo yung private property na sign at saka yung quadra ng tupa na green, yung kulay dun sa background. At ako po yung nagpupwesto sa the same spot na nandun ako last year nang kumuha ko ng video. So ngayon may mga close-up ako last year kasi medyo powerful yung camera, kaya lang still camera, hindi po video. So ito po yung mga litrato makikita natin. Nasa labas talaga, marami sila. At sila po yung naghahanap ng pagkain nila. Makikita mo dito, yung isang tupa po ay inaabot niya yung dahon ng pine tree. At saka makikita po natin sa mga puno ng pine tree at mga sanga nito na yung balat po ay kinakain din nila. So kahit walang damo, nangangain-kain pa sila ng mga edible na mga vegetation or part of it sa kanilang quadra. At makikita natin nang lumakad siya at pumunta po dito malapit sa kanan ng quadra ay ng kanilang grazing area. At siya po ay hinukay niya at kumuha ng damo sa ilalim ng snow po. So makikita natin sa palibot po ng mga tupa ay talagang makapal ang snow. Ito I think mga 6 inches din. At medyo mas malamig ito ng last year kaysa ngayon. Pero kahit anong sabihin natin, hindi naman po mag-i-snow kung hindi malamig. So basta may snow po, malamig talaga yan. Dapat below freezing point yung temperature para po hindi matunaw ang snow. At makikita din natin na ang tupa po ay gumagala kahit nag-i-snow. Makikita mo natin sa kanilang balahibo na may mga snow sila. So kung halimbawa nag-i-snow at nasa loob lang sila ng quadra dahil may bubong, hindi mo makikita yung snow sa kanila. Pero dito po, kitang-kita. Makikita po natin. So ito po ay dinala ng PESMA sa inyo para po maklaro na itong issue na ito. So kahit may snow, halimbawa, lagay natin na ang December 25 may snow, may shepherds po at may sheep. Dahil po, ang balahibo ng sheep, yan po ang isa sa pinakamagandang insulation material. Nilalagay po yan sa ating mga jacket, yung balahibo ng tupa. So, hindi po sila apektado ng lamig o ng snow mismo. So, yun ang po madadala natin sa araw na ito. I hope kayo po ay naliwanagan sa issue na ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa channel na ito. Hanggang sa muli po, ito is Rex from Chicago and may God keep and bless us through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen.